And guys, magandang umaga po o magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Saan man pong sulok tayo ng Pilipinas, bumabati po kasi ng isang magandang araw. Ngayon po, araw na to, may konti lang po tayong tutorial tungkol po dito sa ating spin dryer, o yung ating pinapatuyuan ng ating nilaban na damit. Yun po yung ating dryer. Ang dryer po, meron po siyang parts. Ito po yung parte niya, yung kanya pong motor. Ito po siya, yung kanya pong motor. Tapos ito pong kanyang timer switch. Meron din po tayong tinatawag na contact point. Pakita ko guys sa inyo, ito yung motor natin, tinatawag. Ito yung kanyang spin drive motor. Ito, spin motor. Ito siya. At meron tayong spin timer. Ayan. Ito naman yung spin timer guys. Dalawa lang yung linya niyan. Meron ding tatlo yata. Hindi ko maano. Pero dito sa na to, dalawa lang po siya. Yung timer switch niya, dalawa lang po siya. Ito po parang continuous lang po yan. Pag sinwitch nyo po yan, continuous na yan dyan. Spin timer. Meron din po tayong, ito po yung ating contact point. Pero hindi po siya yung talagang contact point. Ang contact point po dyan, yung nasa loob po ng dryer, yung dalawang nasa loob. Ito gumagano po yan. Yan. Ganito po yun. Pag tinaas nyo po yung takip, yung takip ng ating dryer, pag tinaas nyo po yung takip, magka-cut off po siya. Bababa po yung ating contact point dito sa baba. Bababa po yan. Hindi nakaganyan po yun. Ito po yung takip, kunyari. Ito naman po yung kanyang contact point. Tapos po, pag binaba po natin itong takip, mag-switch na po siyang ganyan. Didikitan na po yung contact point. Aandar po yung ating tab sa loob po ng dryer. Ayan po yung trabaho nito pong contact point. Pero hindi po siya ganito talaga. Naka-built-in na po ang contact point dun po sa loob ng dryer. Kakabit lang po kayo ng dalawang wire. Yung sa galing po sa spin timer, saka ito po papunta po sa ating linya ng capacitor, saka tawag dito sa ating motor. Ayan. Di po to siya nakakabit. Meron din po tayo ritong capacitor. Ang capacitor po ay siya pong nagpapatakbo ng ating motor. Pag wala po siya, hindi rin po tatakbo yung ating motor. Ang kanya pong microfarad is 1.5 microfarad. Ayan. 1.5. 5 UA po. 5 microfarad siya. Yan po yung kanyang capacitance. Pero po itong motor na to, ang niya po, dito po nakalagay sa kanyang diagram, ang capacitor niya po is 6 UF o 6 ang capacitance po is 6. Pero okay pa po, okay naman po yan. Kaya naman po paanda rin ng 0.5 ng 5 UF ito pong motor na to, maski 6 UF po siya. Kaya po siyang paanda rin. Ayan po. Ito capacitor, timer,
motor, saka itong kanyang contact point, at ito pong kanyang cords. Yan. Dito po yung line 1. Ito line 1, ito po yung line 2. Ngayon po gagawin natin, i-connect po natin siya. O iwa-wirings na po natin para makita nyo po kung paano po ang pag-wirings. Umpisa na po natin. Ito pong tatlong wire ng ating motor. Ito po. Ito po yung kulay blue. Ito po yung common. At ito pong yellow. Ito po yung kanyang starting. At yung kulay pula po, yun yung kanyang running. Dito po yun nakalagay. Ayan. Ayan po siya. I-zoom lang natin sandali. Yan pong nasa taas. Ito na natin. Ayan. Ito pong nasa taas. Ito. Yan po yung kulay red. Ito yung pong nasa gitna. Yung kulay yellow. Yung starting. At yung kulay blue na po na nasa baba. Yun po yung kanyang common. Yan po yung diagram niya. Ngayon po, umpisahan na po natin yung pagbuo o pag-wirings dito po sa ating dryer. Unahin po natin tong kulay blue, no? Kakabit po natin siya dito sa ating supply. Dito po sa line 1. Kabit po natin siya sa line 1. Itong kulay blue, yung po yung common ng motor. Kabit po natin siya. Yan. Ngayon po, nakabit na natin siya. Wala po tayong ibang ikakabit dito. Sila lang pong dalawa talaga ang magkasama. Ngayon po, itong brown naman na to, itong line 2, dito naman po natin ikakabit sa and guys, ito namang timer switch, itong pula dito natin ikakabit yung isang linya ng ating ito guys, itong pula na to, ito yung kakabit natin dito sa line 2 ng ating power supply. Yan. Yan po, nakakabit na siya. Ngayon po, ito namang kulay gray, brown, ano? Kakabit po natin siya dito sa switch, dito sa ating tinatawag na contact point. Ayan guys, itong isang wire ng ating contact point, ikakabit natin dito sa isang wire ng timer switch. Ayan. Pag nasa loob to guys ng dryer, itong timer na to, ito, kabilang timer, naka-switch, ano lang to, parang ganito, kasaksak lang yan, nakasaksak na ganito, dun sa loob ng dryer. Ngayon, itong kabila naman ng ating contact point, kakabit natin dito sa ating capacitor. Ito. Siya nakakabit, ano? Tapos itong isang linya ng ating wiring sa motor, ng motor, itong kulay red, ito yung running. Kakabit natin dito siya, isasama natin dito sa linya nitong contact point saka itong capacitor. Pag-isahin lang natin sila. Yan.
Ngayon, ang natitira guys, ay ito na lang isang linya ng capacitor, saka and guys, naikabit na natin tong isang wire ng ating motor, tapos yung isang wire ng capacitor, saka yung isang wire galing sa contact point. Ang natitira guys, ito na lang isang wire ng ating capacitor. Ayun guys, ngayon ikakabit natin itong natitirang wire ng ating motor. Ito siya, itong kulay yellow. Ito guys yung running starting ng ating motor. Kakabit natin siya dito sa isang wire ng capacitor. Ayan. Ganyan lang guys, ito na yung ating finished product, no? Ito yung nagawa na natin. Yung isang ngayon guys, tapos na tayo mag-wirings. Ang gagawin natin, testing natin kung iikot itong ating ginawang pagwa-wirings, no? Natin kung iikot itong motor, kung okay yung ating wirings. Ang gagawin lang natin dito, titaypan lang muna natin siya para iwas tayo sa kuryente. Ngayon guys, check mo lang natin kung okay. Yan. Ito sa timer, itong sa switch, sa contact point, okay. Tapos itong capacitor na tatlong wire. Ayan, isang wire galing sa motor, isang wire galing sa capacitor, at isang wire galing natin sa contact point. At itong pangalawang wire ng capacitor, at dito naman nakakabit sa starting. Starting. Kulay yellow. Yan. Tapos yung isang yung common ng ating motor, nakakabit naman dito sa ating supply sa line 1. Ayan guys, okay na. Ang gagawin natin, tetest lang natin, ano? Ilapit na lang natin to. Ayan, kaano na siya. Tapos ito, itong kanyang pansaksa or plug. Kunin natin yung outlet guys. Ngayon guys, sasaksak na natin to. Ayan. Tapos ang gagawin natin is switch natin tong timer. Ayan. Hindi pa siya under guys, kasi hindi pa natin yung contact point nya. Ito yung sa contact point. Ayan. Ito guys, pag kanina piniliwanag ko, pag binaba mo yung ating takip ng ating dryer, tataas to. Ito tataas. Pagtaas ito, kukontak yan dun sa isang linya ng kontak yan. Gaganyan, magdidikitan yan. Aandar na yung ating tingnan mo. Pagtaas nito, ayan. Ito nyo guys. Ayan guys, nakakita nyo, umikot na siya. Okay naman yung ating naging wirings, wala nang problema. Umikot naman yung ating motor.
And guys, maraming salamat sa walang sawa niyong panonood ng aking mga videos na ina-upload sa YouTube. At huwag na po kayong mag-atubili na i-subscribe po ang aking YouTube channel. At lagi pong i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload ko po sa YouTube. Huwag na rin po kayong mag-skip ng ads. And likes and subs and share nyo na lang po yung aking video para malaman naman po ng ating mga ibang kababayan. Maraming salamat po sa panonood niyo at sanawa po nakakuha po kayo ng konting kaalaman sa tutorial ko po ngayong araw. Maraming salamat po. Papaalam na po tayo sa susunod na pong video. Bye bye.